Eto na, paakyat na. Gagi, medyo nakakatakot. Gagi, nakakatakot pala. Turn right. Ito na, Kabyang Tunnel. Nandito na tayo, guys. Pero walang tao. Kaya dumiretso na lang ako kasi wala naman tao doon. Ayokong huminto ron mag-isa. Hello, good morning guys. Welcome back po sa ating YouTube channel. Sa video na to, pupunta tayo ng Kabyang Tunnel. Samahan nyo ako. Sobrang haba ng tulog ko kaninang umaga. Anong oras na ako? Nagkisang hapon na. So, lagpas 10 hours ata yung tulog ko. Ang oras natin, 10-12 ng gabi na ngayon. Hindi ako inaantok, hindi ako makatulog. So, nag-decide ako na lumabas. Tapos, mag-night ride tayo ngayon. Chill ride lang tayo. So, hindi pa ako nakakapunta ng Kabyang Tunnel. So, yun yung naisip kong puntahan. Pero with a twist kasi gabi ngayon. So, alam ko madilim yung doon parte ng lugar na yun. So, let's see kung ano mangyayari. Basta pinin ko lang yung Kabyang Tunnel. Tapos, pagdating ng Kabyang Tunnel siguro, baka magtagaytay na lang tayo. Doon tayo kumain. Maglomi tayo doon ng ating gabi. By the way, nandito pala tayo ngayon sa Shell. Dito sa may Mindanao Avenue to. So, yun lang. Let's hit the road. Tapos, chill lang tayo. Tignan natin kung ano mga mangyayari. Let's go. Tara! Para nag-u-turn tayo dun. Kaso alanganin eh. Well, dito tayo mag-u-turn sa may C5 sa Uyo. Alright, nandito na tayo ngayon sa may EDSA papuntang Magallanes intersection to. Bali dito pala tayo kakaliwa, mag-left turn tayo sa may Magallanes. Hindi ako familiar sa mga kalsada sa south. So bumabase lang tayo ngayon kay Google Maps. Ito yung skyway sa taas oh. Lawak dito no? Alam mo expressway yan. Alright, kakaligpas lang natin dun sa may airport banda. Moonwalk ata yun. Sobrang chill lang ng rides natin ngayong gabi. Ayan o, kakaunti lang tayo nagmamotor dito. Kakaunti lang yung sasakyan dito sa kalsada na to. Ayan, mangilan-gilan lang na mga nagmamotor nakasabay natin. Sobrang chill lang at maganda yung kalsada. Maganda rin yung ambience dito. Malamig yung panahon ngayon, medyo nilalamig ako. At ngayon ko nga rin pala na mabibinyagan itong bago nating camera ngayon na Insta360 dahil may bago tayong bili na camera, itong X4. Magagamitin natin ngayon. Hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Hindi ko pa nakakapa masyado yung application niya. Kung paano yung editing niya, kung paano yung technique. O, nasa sukat na pala tayo. SM City Sukat, Parañaque. So yun, sana maging maganda yung kakalabasan ng pagkaka-edit ko dito sa X4. At wala naman ako masyadong idea. Hindi pa ako masyadong nakapag-research regarding sa kanya. Ang ganda ng traffic light nila dito. Pati yung poste may kulay. Ayan. May LED lights. Oh, nagdilaw. Itong, oh, nagpulaw din. Ay, nag-green na yun sa kaliwa. Galing no? Sana ganito yung mga traffic lights sa buong Metro Manila. Mas visible yung ganyan eh. Tsaka may ang pinaka-importante dyan, merong timer. Na? Hindi ka manguhula kung ay, naku, ba't pinatay? Ba't lang pinatay? Ang kulit, biglang pinatay eh. Pinagbubusin na tuloy kami nung nasa likod. Nagmamadali. Pero sana ganun no, sa buong Metro Manila. Tapos lagyan nila ng timer lahat. Wait lang tayo. Andito na tayo ata sa Kawit, Cavite ata to. Hindi ko sigurado eh. Wait lang, mayroon bang dito? Parang may nabasa akong Kawit. Oh, yan nga, may nakita ako dito sa Google Maps, Kawit Municipal Hall. So nandito na tayo sa Kawit, Cavite. At ito ang identical bus nila. Lumang bus. Para siyang camper bus eh no, yung design. Oy. By the way, meron tayong 42 kilometers pa na biyahe. Pagpapunta ron sa may Kabyang Tunnel. Nasa 50 minutes.
Pero chill lang, hindi tayo nagmamadali, wala tayong hinahabol na oras. Talagang susunugin lang natin yung oras natin ngayon sa pagdadrive, sa pagra-rides ng chill, ng very chill lang. Anong oras na ba ngayon? 11:30 ng gabi. Yan. Kahit umaga na tayo umuwi, wala tayong problema dyan. Basta ang importante ngayon ay makapag-chill rides lang tayo, wala tayong iisiping iba. Personally, hindi ko kabisado tong south, so chill rides lang tayo ngayon kasi madilim yung kalsada at hindi natin ganong kabisado kung saan yung may mga lubak. Kaya hindi tayo magmamabilis para hindi tayo madisgrasya kasi hindi natin alam kung saan yung may mga lubak dyan. Katulad nito, meron palang ganon, biglang sisikip yung kalsada, hindi natin alam, di ba? Sarap ng biyahe natin ngayon, sobrang chill, sobrang lamig. Malamig yung hangin ngayong gabi, lalo na pag umaandar tayo. Mapayapang Pasko, bayan ng Tansa. Ang aga, Pundas pa lang Pasko na dito sa Tansa. Madilim na, push natin yung ating needed driving lights. Wow, ano to? Pamahalang bayan ng Tansa. Ang ganda ng munisipyo nila, talagang kumukuti-kutita. Medyo madilim lang sa part na to, walang masyadong ilaw, walang doon banda, parang tayo pag nakaparada ng jeep, parang nakatakot naman maglakad doon, no? Teka, intersection, minor tayo, wala naman, diretso. Sheesh! Ano to? SM Tansa? Let's go! 35 kilometers, malapit lang to eh. Gusto ko yung mga 100 kilometers. Hindi, joke lang. Sugit na lang itong biyahe natin. Ando na tayo kaagad. Medyo madilim na dito sa parte na to. At kukunti na lang din yung makakasabay natin. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Ang dilim. Ayan o. Pag nakapatay yung mini driving light natin, although nagpalit na ako ng headlight dito sa Honda Beat natin, ang pinalit ko dito, actually nakilang palit na ako eh. Pero ngayon yung nakakabit sa atin ngayon is yung ano nga tawag dito, Philips T19. Mas malakas siya compared dun sa mga ibang kinabit ko, pero wala, hindi pa rin kita, di ba? So wala pa rin yan. Mabuti na lang nagkaroon na ng mga post na ng ano dito, ilaw, no? At medyo maliwanag na. So kahit nakapatay na yung mini driving light natin, okay na. Pero kanina dun sobrang dilim at ang lamig, nakakatakot What more pop, mamaya doon, yun na lang gagawin ko, no? Mamaya papakita ko sa inyo, siguro siguro habang ko na lang yung shots natin bago tayo makyat doon sa may Kabyang, sa mga pabundok na yun. Papalit na ako ng battery para tuloy-tuloy yung recording natin, hindi na tayo masyadong magkakat. Pero ngayon syempre, ano lang muna, update lang muna tayo guys. Ngayon dito ang lamig, yung mura ng gasolina 50 lang oh. Medyo ano na rin dito, medyo parang probinsya vibes na rin sa amoy yung amoy kasi parang amoy probinsya na alam mo yun. Pag nakabiyahe ka na ng papuntang probinsya tapos nakabus ka nung bata ka, no? Parang ganun yung vibes na yung rides natin ngayon. Isipin mo, di ba, yung nung bata kasi ako, madalas kaming umuwi ng Bicol ng parents ko kada bakasyon natin sa eskwelahan. Ayun, tapos nagbubus lang kami, commute lang kami papuntang Bicol. Tapos ganito yung vibes kasi madaling araw umaalis lagi yung bus dun sa may Cubao, dun kami lagi sumasakay sa may Piltrangco. Tapos ganito yung vibes nun madilim, tapos yan, ganyan yung mga itsura ng paligid. May mga puno, may mga bahay. Tapos ganito yung amoy. Kasi na-try ko na both air condition tsaka yung ano nga tawag doon, yung regular bus lang, yung walang aircon. Na-try ko na yung ganon. Para sa akin mas masaya yung yung walang aircon. Kasi napakalamig na rin ng anong hangin Ang downside nga lang doon kasi ang dilim na dito, wait lang. Ang downside nga lang doon kasi yung upuan hindi yung matagtag siya kumpara doon sa mga de-aircon na bus. Basta pipiliin mong bus yung may foam yung upuan, kasi yung dati nasakyan namin ng bata ako, na ang naalala ko noon, yung upuan niya ay lang kahoy. Puta, sakit sakit sa puwit
May aso. Wala, ang cute oh. Ay hindi, puta. Sticker lang pala, buwisit. Akala ko naman. Naprangk ako dun ah. Gagi, ano na dito oh. Ang dilim na oh. Hey, dilim na. First time ko kasi mag-south ng ganitong hating gabi. Hey, solid. Ang lamig, sobra. Ang dilim pa dito eh. Grabe. Kailangan talaga natin ng mini driving lights. Hindi tayo makakabiyahe ng ganito lang, ng stock lang. Ang sarap. Talagang dire-diretso lang tayo men oh. Uy shit. Grabe, lubak na na. Buti naka ito pa oh. Ang dilim kasi. Buti na lang, naiiwasan natin. Yan yung mga kailangan nating ingatan. So update lang tayo mga idol. Nandito na ako ngayon sa may Maragondon, Cavite. Malapit-lapit na tayo. Malapit na lang pala yung Maragondon 18 kilometers na lang pala tayo papunta doon sa mismong Kibyang Tunnel. Napakalapit na lang. Akala ko naman sobrang layo nito. Siguro dahil na rin sa gabi tayo bumiyahe at dire-diretso yung biyahe natin ngayon. Nakikita nyo naman, wala tayong masyadong kasabay. Tapos chill lang, nasa 17 takbuhan natin since maluwag naman. Actually mabagal pa to eh. Pwede tayo mag-80 rito pero ayoko. Chill lang tayo. Stay lang tayo sa 60 to 70 lang. Chill rates lang. Ayan o, 17 kilometers na lang. Ano na tayo sa Kibyang. Hindi ko alam kung anong magagawa na rin doon. Makakahinto ba tayo doon ng gantong oras na napakadilim? Siyempre inisip ko rin naman yung safety natin. Safe ba doon? Or baka dumaan lang tayo, hindi na tayo huminto. Ma-experience lang natin na alam mo yon, makapunta ron. Ano to? Kala ko naman kung ano yun kanan daw tayo dito. At eto na, lapit na, Paternate na to. Ayun, so hindi ko alam kung makakahinto tayo doon. Let's see, tingnan natin. Sa mga nakapunta na dyan, ano bang experience nyo doon sa Kibyang Tunnel na pumunta kayo ng hating gabi, no? Na-try nyo na ba na solo kayo? May kasama kayo? Share nyo naman sa comment section, no? Tayo, eto, lakas ng trip natin. Hindi kasi tayo makatulog. So, ayan, kakakapi lang din natin kanina dun sa may Shell, yung pinag-start ng vlog natin. Base sa mga nakikita ko sa previously, sa mga video ng nagpupunta dun sa may Kibyang Tunnel, merong mga nagtitinda ron at may mga tao. Hindi ko lang alam kung 24 hours silang nagtitinda doon. Estimated time of arrival natin dun sa may Kibyang Tunnel is 12:30 ng umaga. Yung hindi ko lang alam kung may mga tao pa doon ng ganitong oras. At eto na ang Ternate. Ayan o, Ternate, Cavite na tayo. Okay, dito pagkaliwa natin dito. Welcome to Ternate. Nandito na tayo guys sa Ternate, Cavite. Alam ko Ternate ang ano di ba? Ano bang, saan bang municipality sakop ang Kibyang Tunnel? Alam ko boundary yan ng Batangas at Cavite. So Ternate ba ang huling bayan ng Cavite? Hindi ko sure eh. Hoy, may Angel's Burger. Let's see. At mukhang di naman natin kailangan magpagas kasi isang bar pa lang naman nababawas sa atin eh. Na-expect ko magpapagas tayo bago umakyat. Mukhang di naman na kailangan. Sobrang chill lang naman ang biyahe natin ngayon. Ayan na, wala tayong kasabay. Sheesh! Woo! Sarap, walang kasabay oh, grabe oh. Buti na lang may ilaw tayo. Lakas ng ilaw natin oh. Daming wild dogs. Ano pala yun? Akala ko mga aso, biset. Ano pala, kambing. Sarap. Wala tayong makita. At lamig, sobra. Grabe. Eto na, paakyat na.
Gagi, medyo nakakatakot. Gagi, nakakatakot pala. Paket na to. Parang bigla akong nanabahan. Punta naman oh. Woo! Ito po, makakit na tayo. Medyo naramdaman ko na yung ano, paket. Ang dilim mo. Medyo mataas din pala ha. Hindi siya biro. Hindi naman ganun kataas, pero mataas din. Tama yun, magkakasiba yung point ko. Ang lamig, ano ba yan? Sheesh! Magkatitingin boy sa mga gilid. Sheesh! Pundas mo naman. Maganda nang titingin boy, wag mong ilikot ang iyong mata. At diretso lang sa pututunguhan. Boy, doggy, alis. Sheesh, doggy. Pucha, ang dilim. Doggy. Nakakatakot. Ayun, mataas ah. Mataas nga. Hindi ako masyadong, ayun oh, mataas nga. Mataas to oh. Hindi ako masyadong makapagsalita. Pasensya na. Paangat. Viewpoint Restaurant. Dilim, grabe. Gagi, nakakatakot dito. Ang lalaki pa naman ng mga puno. Bah! Sheesh! Medyo tumatayo yung mga balahibo ko. Ah! Ang lamig. Nakakatakot. Yan, kaya chill ride lang. Enjoyin lang natin yung moment na to. Minsan lang tayo makapunta rito. Ayun, chill-chill lang tayo. Wala tayong masyadong iisipin, masyadong problema. At ayun, kilometer 61, K61 yung may nakita akong signage doon. Parang yung batuan, man tawag doon. Post, ano? Kilometer post ang tawag pala. Ayan. Pag wala tayong mini driving lights, eh, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin dito. Napakadilim talaga. Sheesh! Oy, baka. Tayo lang talaga yun nandito mga idol. Lakasan na lang tayo ng loob. Oy, kurbada. Sheesh! Iyan, ang lamig! Ito, may mga nakasakyan. Siya. Tapit na natin. Ang ganda rin pala mga ligo-ligo dito, no? Pero medyo ano siya, pataas.
Puta, lamig. Nakakatakot yung mga puno. Grabe. Nakikita nyo ba yung mga puno? Medyo nakakatakot. Medyo kinikilabutan ako ng konti. Konti lang naman. Ito, ano tong bus na to? Naka-hazard sa gilid. Ang lamig. Medyo foggy na dito. Uy, ang lalaki na naman ng mga puno. Maganda sana dito kung may street lights. Nakakatakot kasi yung puno eh. Maganda yan, magandang may puno kasi pag umaga, diba? Fresh na fresh. Alam mo yun, anong ka sa nature ba? Parang feel na feel mo yung vibes ng nature pag maraming puno. Pero pag ganitong gabi, isa ganon ka, parang hindi mo siya gugustuhin ba? Ano yun? Mga sundalo? Parang sundalo yun ah. Puta, kabayo, natutulog. Medyo nakakatakot. Kulay itim pa naman eh, no? Marine base. May marine base pala dito. Kaya pala siguro may nakasalubong tayong truck ng sundalo. Ang hirap pumangking, ang dilim. Sheesh, sharp curve. Sharp. Grabe. Grabe yun. Mukhang masarap dito pag umaga. Balik tayo dito kapag umaga, no? Try naman natin yung mga kurbada rito ng umaga. Medyo natatrapikan kasi ako dyan sa may Cavite. Yung mga papunta rito, tumala Pasay, Paranaque. Medyo ang traffic kasi dyan, kaya hindi ako masyado dito. Dito daw tayo sa kaliwa. Maliwa tayo doon. Hindi ko alam kung anong intersect, ano yun, kung anong likuan yun. Talagang nakabase lang ako dito kay Google Maps. Diyan na pala tayo eh. Ito na. Malapit na. Ayun, may tindahan dito. Uy, shit. Tikpa ako dun ah. Tumingin kasi ako sa tindahan eh. Ito, hairpin curve. Sharp curve dito, sharp curve. Dahan-dahan lang. Wow, may nakasulubong tayong mga riders. Siguro galing ni Kebyang yun, no? Ayoko na bumalik dito ng pauwi. So tama lang na papunta tayo ng next stop natin Tagaytay. Ayoko dito bumalik.
Nakakatakot. Dito sa part na to, malapit na tayo. Medyo pababa na yung kalsada, medyo downhill na siya. So, I guess pababa na ng bundok to. Uy, doggy, alis. Langya ka, nasa gitna ka pa. Hindi rin pa naman. Ayan, pababa. Hindi na ako nagtatrote. Feeling ko nandito na tayo eh. 400 meters. You will arrive at your destination. Yan, 400 meters, nandun na tayo sa Kibyang. Muchos gracias. And a tunnel, vertical clearance 4.85 meters. May mga bahay dito pero sarado sila. You have arrived. Ito na, Kibyang tunnel. Nandito na tayo guys. Pero walang tao. Kaya dumiretso na lang ako kasi wala naman tao doon. Ayokong huminturon mag-isa. Diretso tayo. Wala naman palang tao dun eh, hindi tayo huminto. So yun, ayun yung Kibyang tunnel ng ganitong oras ng gabi, ng 12:30. Ayan. Medyo kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon, pero nabawas-bawasan na ng konti kasi medyo nakababa na tayo sa bundok. Uy, ang daming baka. Uy, shit. Dogi, nasa gitna. Nakakatakot. Ilaw pa yung mata eh. Dito medyo mainit na, naramdaman ko na yung init ng hangin. Kumpara doon kanina, ang lamig eh. Kaya patuloy pa rin tayong bumababa ngayon. Downhill pa rin ang dinadaanan natin. Sheesh, dito ako na dito, hindi tolerable na yung itsura ng kalsada. Hindi na masyadong nakakatakot kumpara dun sa bago mag-tunnel, no? Medyo okay na dito. Sheesh! May aso natutulog sa kalsada. Nawala na signal. Kaya pala hindi nag-reroute yung mapa ko. Ano to? Slow down marine checkpoint. Okay. Uy, bato to ah. Bato, malaking bato yung nasa gilid natin. Ito ata yung view deck, no? Patungan, ito nga, Patungan view deck. So ito yung Patungan Cove, nandito na sa kanan natin. Actually binabala ko din puntahan namin ni yan, itong Patungan Cove.
So siguro next time na balik natin dito, kasama natin si OVR, si Al, at dadali namin kayo sa mga kung saan mga beach dito na maganda, sa mga susunod natin mga video. So sa mga hindi, sa mga nanonood dyan, sa mga viewers natin, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung trip nyo yung mga ganitong content, eh, nasa tamang channel po kayo. Doggy alias loko ka. Sa mga susunod natin mga upload, sa mga video natin na gagawin, babalik tayo dito sa may Batangas naman, magbabatangas naman tayo, at dadaan ulit tayo dito sa Kibyang Tunnel. Pero for the next time, umaga naman ang biyahe natin kasi wala masyadong makita ngayong gabi. Shit! Yan mga idol, update lang. Nalobat kasi yung battery ko. So, nakalagpas tayo ng Kibyang Tunnel and binaba natin yung mga kurbada sa may Kibyang, sa may lagpas ng Kibyang. Nakadaan din tayo dun sa may Pico de Oro after ng after ng Kibyang Tunnel, yung pagbaba. Nadaanan din natin yung Patungan Beach. Ngayon, nagpalit lang ako ng battery. Nandito na ako sa may Calayo Beach kasi hindi ako makahinto dun sa may paglagpas ng Kibyang Tunnel. Hindi ako makahinto para magpalit ng battery kasi sobrang dilim. Wala akong mahintuan na feeling ko safe ako. Dito, nakahinto tayo kasi medyo may establishment naman dito, may ilaw. Makikita natin yung gamit natin para makapagpalit tayo ng battery. So ngayon, diretso pa tayo ng biyahe. Andito tayo ngayon sa Ternate, Nasugbu Road. Ito yung binabaybay natin ngayon. Diretso lang tayo dyan hanggang sa kakaliwa na tayo dito papuntang Kailaway, hanggang dumating tayo ng Tagaytay. Kaya katabi lang natin yung Calayo Beach Resort base dito sa mapa. Meron tayong 56 kilometers, so isang oras na babiyahihin. Ang oras pala natin ngayon is 12:44 ng umaga. Let's G! Let's go! Uy, medyo umakit na naman tayo ng bundok Sheesh, umambon. Paano wag umulan? Visit. Update lang mga idol, nandito na tayo. Nandito pa rin tayo ngayon sa Ternate, Nasugbu Road. Pinabaybay pa rin natin to. Medyo packet yung dinadaanan natin ngayon. At medyo umaambon, yun yung badges natin ngayon Sana hindi magtuloy-tuloy ito kasi ang lamig. Wala akong mahintuan din. Ayokong huminto dito sa mga gantong klaseng area. Gusto ko meron tayong hihintuan na komportable tayo at feel natin yung safety natin. Ayokong huminto rito. Gusto ko sana magkapote sa pang ibabaw kasi ang lamig Yung ambon naman, tolerable naman. Hindi pa naman ganun kalakas. Pero sana lang wag tumuloy-tuloy na umulan. Tiisin na lang muna natin yung ganito. Ang lamig sobra umuulan pa. Tsaka pag lumakas yung ulan, baka hindi tayo makapag-vlog kasi tatago natin yung camera natin. Baka hindi pwedeng mabasa.
Kakaliwa na daw tayo dito. I heart Tuy. Ano yung meaning nun? Eto na yung ano tawag dito, Tagaytay na Sugbo Road ata to, kung di ako nagkakamali. Ayun, meron nakasulat dito sa Tagaytay. Tagaytay 39 kilometers na lang. Ayun. Pero bakit dito sa Google Maps ko is 34 kilometers. So meron tayong 40 minutes na biyahe papunta doon sa may mismong Tagaytay. Kakahanap tayo ng pudripan doon. Ayan, samahan nyo ako guys. Bale kanina huminto tayo. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi medyo lumalakas yung ulan. Kaya huminto ako saglit doon sa may, hindi ko lang kung parang tindahan lang yun na maliit. Ayun, hindi tayo nakapag-vlog doon eh. Nagkapote lang ako saglit. Tapos maya maya naman huminto naman yung ulan. Tignan mo, basa yung kalsada rito. Pero okay na rin yun na huminto yung ulan para tuloy-tuloy na yung pagbablog natin, no? Grabe, tamang silang talaga yung takbuhan natin dito. Ang sarap. So nakatulong din talaga guys yung pagsuot natin ng kapote. Pagsuot ko ng kapote kasi hindi na ako masyadong nilalamig kumpara kanina na wala akong kapote. Tapos kain tayo doon sa may Tagaytay. Hindi ko alam kung saan tayo kakain doon eh. Hindi tayo madalas mapunta ng Tagaytay. Ano bang magandang kainan dyan? Pero itong pinin ko kasi sa map, nakita ko lang yan sa mapa. Hindi ko talaga alam kung ano siya. Pero ano daw siya eh, Lumihan. So sana maganda yung mapuntahan natin para mag-enjoy tayo sa kakainan natin after ng long hours of driving, no? So far, nag-enjoy naman ako. Masaya. Kahit na medyo umulan kanina, masaya pa rin. At kahit na sobrang natakot ako dun sa may Cabiang Tunnel, talagang asin hindi naman sa pagiging OA, no? First time ko kasi doon, and gabi pa. My goodness. Hindi sa pagiging OA na talagang natural lang natatakot ako ng sobra. Alam mo yon. Try nyo yung ganong biyahe. Napunta kayo ng Cabiang Tunnel ng solo, tas gabi, alas 12 ng gabi literal. Siguro, ewan ko na lang ako talaga matapang kayo. Pero kanya-kanya naman yan eh. Kanya-kanyang experience yan. Ako kasi first time bumiyahe ng Cabiang Tunnel, tapos gabi pa, my goodness. At ang pinakamalupit pa doon, solo natin. Wala tayong ibang kasama. Until now, di ba? Dilim pa rin, oh. Pero tolerable na dito, hindi naman ganun nakakatakot eh. Ayan guys, update lang tayo. Kakalagpas lang natin dito sa arko ng Nasugbo. So, ayan, huminto lang ako saglit dito para magpunas kasi umahambon-ambon eh. Hindi ko lang kung makapag-vlog tayo ng tuloy-tuloy kasi ambon ng ambon. Ayan, oh. May nakasulat dito na karatula, this way to Twin Lakes Tagaytay yan eh, 1.90 kilometers. Ayun, sana makahanap na tayo ng Shell dahil 1 bar na lang tayo. Tara, let's go. Enjoy lang natin yung moment. Let's go. Sana hindi na umulan para makapag-vlog tayo ng tuloy-tuloy. Medyo nauudlot kasi maambon eh. Alright, nandito na tayo ngayon sa may Tagaytay. Naghahanap na lang tayo ng kakainan natin. At the same time, naghahanap tayo ng gasolinahan. Nasa Mahogany tayo ngayon. At sobrang foggy. Wala akong masyadong nakita. Nagmumoist yung salamin. Malamig dito ngayon. At medyo naulan siguro kanina. Ayun, may Shell doon, oh. Shell Mahogany. 500 meters, turn left after 4C Apertel onto Crescendo de los Reyes Road, Crescendo M de los Reyes Avenue. Ang daming sinabi mo Google ah. Ayun, sakto, may Shell dito. Head east on JP Rizal Street, Mahogany Avenue, then turn left. Oo, tas ang dali lang Google, magkapagas ako eh. Head east on JP Rizal Street, Mahogany Avenue toward Sheer Pine Road. Daldal ka ng daldal eh. In 600 meters, turn right toward Tagaytay, Nasugbu Highway. Pagas muna In tayo. 100 meters, turn right onto Crescendo de los Reyes Road, Crescendo M de los Reyes Avenue. In 600 meters, turn right toward Tagaytay, Nasugbu Highway. Ang daldal mo. In 100 meters, Ay. turn right onto Crescendo de los Reyes Road, Crescendo M de los Reyes Avenue. Di ka titigil? Ang daldal mo ah. Langya ka. Papagas nga muna ako eh. Sandali lang Google ah. Langya ka.
Nagmamoist yung ano ko, salamin. Ang lamig, grabe. Ano kayang temperature ngayon? 23 degrees. Accurate, 22. Ang lamig. So ngayon, dito tayo ngayon sa Shell Mahogany. At nandyan na rin yung ano natin kakainan. Tagaytay Lomi House yung kakainan ko. Pero check pa natin, baka mamaya sarado or baka hindi natin magustuhan. Lipat tayo sa iba. West on JP Rizal Street, Mahak. Ang ingay mo, visit ka. Okay, so diretso na tayo ng kakainan natin. Let's go. Ayan, tamang-tama, tumigil na yung ulan. 100 meters, turn right onto Crisando de Los Reyes Road, Crisando M. de Los Reyes Avenue. Dito, kanan na tayo dito. Turn right onto Crisando de Los Reyes Road, Crisando M. de Los Reyes Avenue. Then your destination will be on the left. Okay. Your destination is on the left. Okay. Ito, Tagaytay Lomi House. Dito ba? Dito parking Yan guys, tapos na tayo dito sa Lomi House. At sobrang foggy ngayon. Ang lamig, sobra. Solid yung ano din nila dito. Ang sarap ng Lomi nila. Try nyo dito guys. Ayan Tagaytay RDM Lomi House. The original Batangas Lomi. Okay siya, masarap. At mura lang, 60 pesos lang. Ayan, sulit na sulit naman, masarap. Ang sarap ng suka nila doon. Binapak ko, grabe, ang sarap Ginagawa kong sabaw yung suka. For only 60 pesos yung Lomi special nila. 80 pesos naman yung Lomi overload. Hindi ko sigurado kung ano yung pinagkaiba doon Pero doon lang tayo sa special para baka kasi mabusog ako na sobra, hindi ko naman maubos. Ayun, tapos sobrang foggy. Sobrang foggy ng weather dito ngayon. Ayan Ewan ko kung nakikita nyo. So, anong agenda natin next? Actually, hindi ko alam Parang gusto ko magkape. Pero, baka umuwi na rin tayo. Try ko dito dumaan sa may papuntang Binyan yung daan natin ngayon. Carmona, Cavite, Santa Rosa, Binyan, tapos Muntinlupa. Kasi ilang beses nakadaan na ako dati dito sa may Silang, Dasma, Bacoor. Nakadaan na ako dati dyan So, dito naman tayo sa kabila. Balik tayo dyan next time. Pag nagabi ulit tayo. Masarap Okay, wala na ba akong nakalimutan? Wala tayong nararamdaman kahit anong antok, kahit katiting. Ang daming establishment dito Okay, nagmo-moist na naman yung salamin ko. Ito yung kalaban ko dito Oy, Starbucks Starbucks kaya tayo, no? Parang gusto ko ito pala yung Starbucks Hiraya. Ang alam ko ito yung laging puno. Kaso busog pa ako. Gusto ko sana magkape. Malamig kasi. Enjoy na lang natin yung moment. Ayan, grabe Siguro mamaya na lang dun sa along the way na kung if ever na makahanap tayo ng kapihan, doon na lang sa along the way, Pero parang maganda rin sana doon, yung Starbucks Hiraya. Pero wag na, grabe. Nagbumoist talaga yung ko, salamin ko. Hindi kinakaya ng
So, nasa na ba tayo? Hindi natin kita yung ano eh. Ang sarap naman magdagaytay. Mayroon na palang harang ngayon dito, no? Ayan, no? Dati alam ko wala to eh. Huling nag-rides kami ni Anang Tagaytay. Hindi pa ako nag-vlog nun eh. Wala pa tong mga ano, harang sa gitna. Concrete barrier na to. Wala pa yan. Kasi naalala ko nun, sobrang traffic nung time na nagpunta kami dito, rush hour. Tapos yung ibang mga nakamotor, nag-ano na, anong tawag doon? Nagka-counterflow na dito. Yung kumukuwang sila ng linya dito sa kabilang side. So siguro kaya nila nilagay ng ganyan, no? Para ma-prevent na yung ganong mga situation na may mga kumaka-counterflow na. Siya nga pala guys, next time babalik tayo dito kasi tatry nating daanan tong Tagaytay-Talisay Road. Dito yan, no? Road close? Bakit? Yun yung next time na yun yung dadaanan natin pagbalik natin dito. Kasi gusto kong masubukan yung tarik ng kalsada daw doon. Siguro ang gagawin ko doon, mababa tayo ng Talisay Road, and then syempre maglilibot-libot muna tayo doon. Tignan natin kung gaano kaganda yung Taal Volcano ng malapitan, kasi doon yun malapit eh, no? And then doon din tayo aakyat sa may Talisay Road. So para maramdaman natin, ma-experience natin kung ano yung, kung gaano katarik yung lugar na yun. So siguro ngayon pa diretso na tayo ng uwi na siguro tayo. So kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, marami pa tayong video na gagawin. So let's see. Alright, sobrang fog oh. Grabe. Kita nyo ba yan? Or yung salamin ko lang yung nagka-fog. Yung POV lang ng mata ko.